Ang pamilya po namin ay mula sa angkan ng mga magtutruso. Mula pa noon ay iyan na talaga ang trabaho ng aming mga ninuno. Kung kaya marami silang mga kababalagan at kwentong aswang na naranasan doon sa mga kabundukan at kagubatan. At yan po ang nais kong ibahagi sa inyo. Kwento ng tatay ko, 15 anyo siya nang simulang isama ng kanyang ama sa trabaho nito. Kung saan-saan sila nakakarating dahil sa pagpuputol ng mga puno. Bali 4 silang lahat sa kanilang grupo. Minsan nang nasa gubat sila at nagpuputol ng puno, ay biglang may nakita ang tatay ko na isang babae na talagang itinagulat niya dahil sa nakalutang ito sa hangin. Puting-puti ang suot nitong damit at mayroon itong gininto ang buhok. Bilugan ang kanyang muka at napakaganda. Lumingon si tatay sa kanyang mga kasama upang kunin ang kanilang atensyon at gusto niyang ituro ang kanyang nakita. Ngunit nang muli niyang ituon ang kanyang paningin sa babae ay nawala na ito. Bigla na lamang itong naglaho at wala siyang paalam-alam kung saan na ito nagtungo. Kung kaya kinantsawan siya ng kanyang mga kasama. Pati sa tatay niya ay nakatikim siya ng pambubuska. Nang wala namang mapansin ng mga ito at tanungin siya kung ano yung kanyang kinakataranta habang kinukuha ang kanilang atensyon. Nang mga tanghali nung araw ding iyon, ay huminto na muna sila para kumain. Habang kumakain, ay di sinasadyang napatingin si tatay sa isang mataas na puno. At bigla siyang natigilan nang makita niyang muli yung babae na naroon at nakasandal sa isang malaking sanga. Nang pagkakataon na iyon, ay hindi na lang siya kumibo. Nanatili lang siyang tahimik at hindi umimik. Naisip niya kasi na baka muling maglaho na bigla ang babae at maging tampulan na naman siya ng kanilang mga pambubuska. Nagpatuloy lang siya sa pagkain pero paminsan-minsan ay patuloy niyang sinusulyapan yung babae. At sa tuwing mapapatingin siya sa babae, ay nakikita niyang nakangiti ito sa kanya. Kung kaya dahil sa tuwa, ay hindi niya napigilang gumantiti ng ngiti. Lalo na nang kumaway pa ito sa kanya. Kaya nang mapansin siya ng kanyang tatay, ay bigla itong lumingon at tumingin sa direksyon kung saan si tatay bin nakatingin. At laking gulat niya nang biglang maglahong muli yung babae. Kung kaya hindi iyon nakita ng tatay niya. At agad na ibinalik ang atensyon sa kanya at nagtanong kung ano raw ang inihingitian niya. Inutusan siya nito na pilisan na ang kanyang pagkain nang upang mapagpahinga pa ng konti pagkat marami pa raw silang gagawin. Nang mga bandang hapon na, habang nagtatrabaho sila, ay bigla na lang kumulimlim. Nagulat silang lahat pagkat bigla na lang dumilim ang buong kapaligiran at nagpapadya ang isang malakas na ulan. Mag-aalas 4 pa lang noong mga oras na iyon, pero parang gabi na. Kaya sinimulan na nilang ligpitin yung kanilang mga gamit na nung mga panahong iyon ay hindi pa uso ang chainsaw. Palakol at itak ang mga gamit nila at malalaking lubid. Matapos na maligpit ang kanilang mga dala, ay nagpasya na silang umuwi. Nilisan na kaagad nila yung gubat at kinabukasan na lang babalikan. Nang naglalakad na sila, ay bigla na lamang bumuhos ang napakalakas na ulan na paminsan-minsan ay sinasabayan pa ng mga pagkulog at pagkidlat. Nang malapit na sila sa paanan ng bundok, ay bigla na lang sila nakarinig ng malakas na pagtagundong. Hindi sila sigurado kung saan nagmula iyon at kung ano ang dahilan, pero mas nagmadali pa sila.
hanggang sa mapalingon si tatay. At nakita niyang humahapay yung mga puno sa kanilang likuran na nasa bandang itaas. Kung kaya napasigaw siya ng malakas, dahilan para mapalingon din ang tatay niya at dalawa pa nilang kasama. At nang makita nila yung nakita ni tatay, ay mabilis na silang tumakbo. Ngunit huli na ang lahat. Ang huling natatandaan ni tatay ay parang may kung anong napakalakas na pwersang tumulak sa kanya, na dahil doon ay nawala siya sa balanse at natumba. Ang sunod na nangyari ay nagising na lang siya dahil sa matinding sikat ng araw na tumatama sa kanyang muka. At nang magmulat siya ng kanyang mga mata, ay nabigla siya pagkat nakita niya yung babae at nakahiga na siya sa mga hita nito. At naroon sila sa batuhan sa tabi ng isang malapad na batis. Hindi nakapagsalita si tatay dahil sa hindi talaga niya inaasahan iyon. Hindi siya makapaniwala nung mga sandaling iyon. Kwento pa ni tatay, wala na siyang nakitang mas gaganda pa sa babaeng iyon sa tanang buhay niya. At nang mapadako ang tingin ni tatay sa harapan, ay doon niya nakita yung gumuhong bundok. At biglang nagbalik sa alaala niya yung mga nangyari. Biglang bumilis yung pagkalabog ng kanyang dibdib. Naalala niyang bigla ang tatay niya at ang kanilang mga kasama. Maya-maya, bigla siya nakarinig ng mga malalakas na boses at tinatawag ang mga pangalan nila. At bigla na lang naglaho muli yung babae. At ang nakita niyang sinasandalan niya ay isang malaking puno na nakatumba. Pagtingin niya sa direksyon kung saan nagmumula yung mga boses, ay nakita niya kaagad ang kanyang ina at ilang kamag-anakan. Kasama pa ang ilang mga taga sa kanila. Nang makalapit na ang mga ito, ay nalaman niyang pangalawang araw na nilang naghahanap. Biglang natulala si tatay. Panayang iyak ng nanay niya habang yakap-yakap siya nito. Bigla na ring tumulo ang mga luha ni tatay dahil sa mga sinabi nila. Ibig sabihin kasi ay hindi pa nila nakikita ang tatay niya at dalawang kasama. Ipinagpatuloy pa nila noon ang paghahanap sa kanila pero hindi na nila sila nakita pa. Malakas ang kanilang kutob na natapunan ang mga ito ng gumuhong lupa. Nang nakauwi na si tatay sa kanila, ay lagi niyang napapanaginipan yung nangyari sa kanila. Nabagaman ang tanging niyang natatandaan ay yung pagkakabagsak niya sa lupa. Sa kanyang panaginip naman ay tila ba dinudugtungan iyon. Na nakikita niya sa kanyang panaginip ang isang kamay na hinahawakan siya at tinutulungan upang wag matabunan o di kaya'y tangayin nang rumaragas ang putik na may kasamang mga malalaking troso. Kaya paniniwala ni tatay ay iniligtas siya ng babae na nakita niya doon sa gubat. Kahit ganon ang naging karanasan ni tatay sa una niyang pagsabak sa pagtotroso, ay hindi iyon naging hadlang o dahilan para iwan niya yung ganong trabaho. Nagpatuloy siya at nang umidad si tatay ng 20 ay nagkaroon na siya ng sariling grupo. At uso na ang paggamit ng chainsaw doon sa kanilang probinsya. At mayroon silang inaarkila nito. Kwento ni tatay, paminsan-minsan ay nagpapakita pa rin sa kanya noon yung babae. Pero nang mag-iba na siya ng relihiyon ay nawala na ito. Minsan, nang nasa kagubatan sila at pumuputol ng mga puno, ay may naranasan silang nakakatakot na pangyayari. Malayo yung lugar na pinunta nila. Kung kaya, may mga baon na talaga silang bigas at mga pang-ulam. Sabi ni tatay, katanghali ang tapat noon at tirik na tirik ang araw. Nang bigla na lang sila makarinig ng isang malakas na tunog na tila ba mayroong bumagsak. Kung kaya nagulat sila at napaigtad
mula sa kanilang pamamahinga. Pero nang punta naman iyon ng isa nilang kasama ay wala naman itong nakita. Noong mga pagkakataong iyon ay kanila lamang binaliwala. Pero nang mga mag-aalas 5 na ng hapon, habang inililigpit nila ang kanilang mga gamit, ay iba naman ang kanilang narinig. Bigla silang tinayuan kaagad ng mga balahibo dahil alam nila at pamilyar talaga sila sa huni na iyon. Nagmadali silang ipasok yung mga gamit doon sa kanilang tent. Inilabas nila yung kanilang mga itak at nakiramdam silang mabuti. Maya-maya pa ay narinig na nila ang isang malakas na pagpagaspas at tila ba dumapo iyon sa isang puno. Noong mga oras na iyon, habang nakikiramdam ay nag-uusap lamang sila sa mata. Di nagtagal ay narinig nilang parang may dumapo pang isa. Kung kaya napabulalas ang isa nilang kasama na hindi na raw niya gusto yung mga nangyayari, na ipinapahiwatig niya na nasa peligro ang kanilang mga buhay. Pero sinenyasan lamang ito ni tatay na tumahimik at mahigpit na lang nahawakan ang kanyang itak. Makaraan pa ang ilang sandali ay may lumipad mula sa isang puno at rinig na rinig nila ang malakas na yabag noon nang bumagsak sa lupa at nangilabot talaga sila nang masundan pa iyon ng dalawa pa. Nanatili lang sila sa loob ng kanilang tent na ginawa, pero nakapaikot sila na nagtalikuran sa isa't isa dahil hindi nila alam kung saan talaga manggagaling ang mga ito. Nung mga oras na iyon ay nakakarinig na rin sila ng mga baboy at aso na para bang pinalilibutan na sila. At bigla silang nagulat lahat nang bumungad mismo sa harapan ng kanilang tent ang isang lalaking may kataasan at maskulado ang pangangatawan. Wala itong saplot na kahit anuman, na nanlilimahid at basa ang kanyang buong katawan sa kung anong likido na ipinahid dito, na kung makikita iyon ng isang karaniwang tao tulad ng taga Maynila ay aakalain talagang baliw at nasisiraan lamang ito ng ulo. Pero sila tatay, nung mga sandaling iyon ay alam na nila kung anong uri ng tao ito. Isa siyang aswang. At kung bakit nangingintap ang katawan nito ay dahil sa langis na kanyang ipinahid. Nagpapaga ang mga mata niya sa pagkapula at talagang handang-handa na manugod. Kaya sinabi ni tatay na lalaban siya kahit anong mangyari. At hindi siya papayag na basta na lamang magpapalapa sa mga ito. Sabi pa ni tatay, makatabla lang siya noong mga oras na iyon ay masaya na siya. Kaya hinawakan niya ng mahigpit yung kanyang itak. Sinabi niya sa sarili na hindi na siya papayag na muling mamatayan pa ng mga kasama. Kaya humakbang si tatay at siya na mismo ang humarap doon sa aswang na nagpakita. Ngunit nagulat siya nang bigla itong tabihan ng dalawa pa, na yung isa pa nga sa mga ito ay babae. At naagaw na bigla ang kanilang atensyon nang marinig ang ginawang pagpunit sa kanilang tent at nakita nilang tuluyan ng kumalat ang dilim, na tila ikinasiya naman iyon ng mga aswang na nasa labas. At nang maramdaman ni tatay na susuguri na talaga sila, ay sinabihan niya kaagad yung isang kasama nila na paandarin na yung power saw, habang siya naman ay mabilis na dinampot yung galon na naglalaman ng petrolyo na ginagamit nila para sa chainsaw. Nagmamadali niyang binuksan iyon at isinapoy sa tatlong nasa harapan niya. Mabilis na umalingasaw yung mabahong amoy ng likido. Nawala namang bigla yung tent nila na animoy hinipan ng napakalakas na hangin nang atakin iyon ng sabay-sabay ng mga aswang.
Habang napapalibutan sila, ay pinuluputan ni tatay ng damit ang isang sanga na naroon sa paanan niya at binuhusan iyon ng petrolyo. Matapos iyon ay agad niyang sinindihan. Isang aswang ang naglakas loob na sumugod kaagad at mabilis din itong umatras na sumisigaw ng malakas nang halos maputol na ang isang braso nito nang tamaan ng chainsaw. Ang iba pang kasama naman ni tatay ay nakaabang din, hawak ang kanilang matatalas na itak. Sinabuyan ni tatay ang mga ito ng petrolyo at pagkatapos ay kanyang idinuduldol yung ginawa niyang sulo. Pero hindi pa rin umalis ang mga ito at tila ba nag-aabang lamang ng isang magandang pagkakataon para sila ay sugurin. Pero hindi rin nagpadalos-dalos sila tatay hanggang sa sinubukang lumapit ng isa sa kanila at natigitan iyon ni tatay ng apoy ng hawak niyang sulo. Agad na nagliyab yung babaeng aswang na sumisigaw ito ng napakalakas habang nagmamadaling bumalik sa kanyang mga kasama. Nakita pa nila tatay na nagpagulong-gulong ito sa lupa dahil na rin sa tindi ng sakit na kanyang naramdaman. Nang mawala ang apoy ay nakita nilang nalapnos ang ulo nito at isang balikat habang patuloy na umuusok. Dahil doon ay tila nakapag-isip-isip din ang mga ito at hindi na tinangkang lumapit pa kanila tatay at nagpasya na silang lumisan na nanlilisik pa ang kanilang mga mata sa galit. At nang hindi na nila matanaw ang mga aswang, ay doon pa lamang sila nakahinga ng maluwag. Kwento ni tatay, kanila na lang binilisan ang trabaho sa lugar na iyon at hindi na talaga bumalik pa doon kahit minsan. Taong 1996, nang mabigyan ako ng pagkakataon na makapagbakasyon sa lugar ng mother ko. Kasama ko noong umuwi ang nakababata niyang kapatid na si Uncle Edwin. At dahil sa nataong bakasyon noong mga panahong iyon, kung kaya naisipan kong sumama. Wala talagang kaplano-plano yung pag-uwi ko noon sa probinsya nila nanay. Bali biglaan lang talaga. Masayang-masaya ako noon dahil yun yung unang pagkakataon na makakarating ako sa probinsya nila. At sa unang pagkakataon din ay makakarating ako sa malayong lugar. Malayo ang lugar nila nanay. Mahaba at matagal ang naging biyahe namin ng tiyo ko sa bus. Tapos tumawid pa kami ng dagat. Nang dumating kami sa probinsya nila, medyo nanibago ako sa aking kapaligiran. Dahil ibang-iba talaga yon kumpara sa Manila. Sa unang tingin pa lang, ay masasabi mong napakasimple lamang ang uri ng pamumuhay doon. Pero naisip ko kaagad na masaya at payapa ang manirahan doon. Kaya nga lang, habang bumabiyahe kami papunta na sa bahay nila Uncle, ay may ibinilin siya sa akin na talagang ikinagulat ko. Sabi niya, huwag daw akong basta-basta tatanggap ng kahit ano mula sa mga tao. At kapag ako ay binati, ibalik ko daw kaagad sa taong bumati sa akin. Dagdag pa niya, totoo ang mga aswang. Kaya huwag daw akong sasama kung kani-kanino. Dahil sa mga sinabi niya, ay napaisip ako kung bakit hindi niya kagad sinabi sa akin nung nasa Maynila pa kami. Pero naisip ko rin na baka gusto niya talaga akong makarating sa kanila. Na kung sasabihin niya kagad, ay baka hindi na ako sumama pa. Kahit ang nanay ko ay wala man lang binanggit sa akin na may ganun palang ganap sa probinsya nila. Nang dumating kami sa bahay nila, ay nakita ko at nakilala ang mga pinsang ko
na anak ni Uncle Edwin. Kaya lang, ang pinakapanganay niya ay 12 anyos pa lang. Kung kaya magkaiba na kami ng mga hilig at gusto. Pero lagi naman niya akong sinasamahan papunta sa baybay. Mga 200 kilometro kasi mula sa kanila ay dagat na. Ipinapasyal niya rin ako sa mga magagandang tanawin doon sa kanila. Hanggang sa ipakilala niya ako sa mga kaidarang ko at taga roon. Kaya nagkaroon ako ng mga bagong kaibigan. Lumipas pa ang ilang mga araw at medyo nakapalagayang loob ko na rin sila. Minsan, nagkayayaan kaming maglaro ng basketball. Nang biglang mapadako ang tingin ko sa isang bahay na nasa malapit doon. At nakita ko ang isang magandang babae na nakadungaw sa may bintana at nanonood sa amin. Kaya di ko napigilang tanungin ang isa sa mga bago kong kaibigan kung sino iyon. Sabi ni Jerry, yun daw ay si Christine. Pero wag ko na raw ituloy kung anumang plano ko para sa dalaga. Dahil sa sinabi niyang iyon, ay lalo naman akong nagka-interes na malaman ang iba pang mga bagay tungkol kay Christine. Kaya pagkatapos namin maglaro, ay kinausap ko talaga si Jerry at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi nito nang walang paligoy-ligoy na may lahi umanong aswang ang angka nila Christine. Pero ang pinagtataka ko ay nakikisalamuha naman ang mga ito at hindi ko naman nakitang natatakot ang mga tao o kaya ay naiilang. Sinabi ni Jerry na gano'n naman daw talaga dahil mahusay naman talaga ang mga itong makisama. Pero iniiwasan nilang makasama ang mga ito sa mga handaan at okasyon. Wala rin umano sa kanilang mga kababaryo ang nagtangka na makipag-asawa sa kanilang angkan. Pero habang ikinukwento sa aking lahat yun ni Jerry, ay parang hindi ako maniwala na may lahing aswang talaga sila Christine. Lalo na kapag naaalala ko ang magandang mukha nito. At hindi ko akalaing kita pala ni Jerry sa ekspresyon ng mukha ko ang aking pagdududa. Kaya bigla nitong sinabi na kung hindi ako naniniwala, ay akin daw ituloy ang binabala ko. O kaya naman, ay pwede daw naming subukan para maniwala ako. Napaisip akong sandali at nang makapagdesisyon ako, ay sumang-ayon ako sa kanyang sinabi na kanyang patunayan sa akin na totoong lahat ng kanyang mga ikinuwento. Kaya sinabi sa akin ni Jerry na magkita kami kinahaponan doon sa may tinatambayan namin. At yayayain din daw niya yung dalawa pa naming kaibigan. Habang pauwi ako ng bahay nila Uncle Edwin, ay patuloy kong iniisip kung ano kaya ang pinaplanong gawin nila Jerry para patunayan sa akin na may lahing aswang nga sila Christine. Magkahalong pananabik at takot ang naramdaman ko noong mga sandaling iyon. At sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ako magre-react kung sakaling mapatunayan nga nila sa akin yung tungkol sa pagiging aswang nila Christine. Kinahapunan nung araw ding iyon ay nagpaalam ako sa asawa ni Uncle Edwin at sinabi kong mamamasya lang ako sa baybay. Binilinan niya ako at sinabing huwag magpapagabi sa daan. Wala kasi noon ang chewing ko, kung kaya kay Auntie Nilda na lang ako nagpaalam. Gusto pa sanang sumama noon ng panganay nilang anak sa akin pero pinigilan ko ito at sinabihan ko na lang na babalik din ako kaagad para hindi na ako kulitin pa at magpumilit. Nauna akong dumating sa hintayan namin. Ilang minuto din ako naghintay kanila Jerry. Maya-maya
ay isa-isa na rin silang dumating. At nagulat ako sa nakita kong dala ni Jerry. Isa iyong malaking bote ng gin na ang tawag ay 4 kanto, habang si Nilo naman ay may dalang piniritong isda. At yun daw ang aming magiging pulutan. Bigla akong napatanong kung bakit kami biglang mag-iinuman. Sinabi nila sa akin na kailangan daw iyon, dahil baka hindi ko raw kayanin kung walang tulong ng alak. Manghihiram lang daw kami ng kaunting tapang mula dito. Nang makapwesto na kami, ay hindi na nagpatumpik-tumpik pa yung mga bago kong kaibigan. Agad na binuksan yung gin at nilatag yung kapirasong dahon ng saging, at doon inilagay yung piniritong isda na dala ni Nilo. At tumagay na kami isa-isa. Nang nakakailang ikot na, ay muli ako nagtanong sa kanila kung ano ba talaga yung inaasahan kong makita at dapat kong paghandaan. Itinanong ko rin sa kanila kung amin bang uubusin yung 4 kanto na iyon. Mabilis na sumagot ang mga ito at sinabing, basta ihanda ko na lang umano ang aking sarili, at oo, kailangan daw naming ubusin yung laman ng malaking bote na iyon. Ilang sandali pa ay naramdaman ko ng unti-unti nang uminit yung aking katawan. At napansin ko rin papadilim na ng papadilim. Nang nangangalahati na kami, ay nagsimula ng pag-usapan ang tungkol kanila Christine. Nagkwento na rin ang mga ito tungkol sa mga nangyari noong nagdaang panahon, kung saan ay sangkot ang pamilya nito, at kung bakit nabunyag ang tungkol sa kanilang lihim. At iyon ay dahil sa lolo ni Jerry at sa mga kasangkapan nito. Sabay kanyang inilabas ang nasa likuran na nababalot ng papel at plastik. Nang ilabas niya iyon ay namangha ako, pagkat napakakintab noon. Bahagi iyon ng isang bao, at sigurado ako tungkol doon. Pero nilinis itong mabuti at pinakinis. Mayroon iyong isang butas na nakalagay mismo sa gitna, at sinasabing iyon ang pinakamata nito. Nalaman ko mula mismo kay Jerry na itinakas lamang niya iyon mula sa kanilang bahay. Di ko alam, pero sa halip na lumakas ang loob ko dahil sa nakakarami na ako ng nainom, ay parang nakaramdam ako ng kaba dahil na rin sa mga ikinukwento nila. At natakot ako sa kung ano ang pwede mangyari sa amin. Ilang sandali pa ang lumipas, at nang sa wakas ay ininom na ni Bino yung huling tagay. Bago pa kami lumakad papunta sa bahay nila Christine, ay narinig ko pang bumuntong hininga ng napakalalim si Jerry. Sinanay muna namin ang aming mga mata sa gabi. Napagkasunduan kasi namin na hindi kami maaring magsindi ng kahit anong uri ng pang-ilaw, nang upang sa ganon ay walang makapansin sa amin. At nagulat ako sa kanila nang hindi namin binaybay yung daan na napagawian ko ng daanan. Sa halip ay tinahak namin yung gilid ng daan na masukal at puno ng iba't ibang uri ng halaman at mga puno. Hanggang sa marating na namin yung aming destinasyon. Nabigla pa nga ako nang makita ko sa unahan, sa may bandang ibaba, ang bahay nila Christine. Nakita ko rin yung basketballan kung saan kami naglalaro. Naging malinaw na sa akin nung sandaling iyon kung ano ang nasa kanilang isipan. Lumakad pa kami ng bahagya at humanap ng magandang pesto, hanggang sa tumigil na kami nang sabihin ni Jerry na ayos na yung aming kinalalagyan. Maya-maya pa ay inilabas na niya yung gamit ng kanyang lolo.
Kinikilabutan ako sa aming ginagawa. Idagdag pa yung lamig na nanunuot sa aking kalamnan noong mga sandaling iyon. Sa tansya ko ay halos magdadalawang oras na kaming naroon at nakaupo lang sa likod ng mga puno. Nang bigla kong maramdaman ang malakas na pagkalapit sa akin ni Nilo. Ibinigay na rin pala sa kanya ni Jerry ang hudyat. Pero hindi malinaw sa akin kung ano ang ibig sabihin ng kanyang hudyat na iyon. Hanggang sa sinenyasan ako nito na pinapalapit ako sa kanyang kinaroroonan. Kaya dahan-dahan akong umusod papunta sa kanya. Napatingin pa akong saglit doon sa bahay nila Christine. Tahimik iyon at nakasarado ng lahat ng mga bintana at pinto. Wala na ring ilaw sa bahay nila. Nang bigla na lang itapat sa akin ni Jerry yung gamit na iyon ng kanyang lolo. At napatras talaga ako dahil na rin sa aking nakita. Pagkakitang-kita ko ang isang matanda na nakakapit doon sa pinakagilid ng kanilang bubungan. At nakatiwarik ito na nakalugay yung mahabang buhok at wala iyong anumang saplot sa kanyang katawan. Nang hindi ko na matagalan pa yung aking nakikita, ay kusa ko nang iniiwas ang aking mata doon sa butas. At nang mapatingin akong muli sa bahay ni Christine, ay wala naman doon yung matanda. Kaya kahit natatakot na ako, ay muli akong sumilip doon sa pinakamata ng gamit ng lolo na iyon ni Jerry. At nakita kong nakakabit pa rin doon yung matanda. Nung mismong punto na iyon, ay doon ako naniwalang may mga bagay talagang napakahirap na maipaliwanag. Na paniniwalaan mo lang talaga kapag iyon na mismong nakita. Sunod na sumilip sina Nilo at Pino at naibulalas nilang bigla ang pangalan ng matanda. Iyon pala ang lola ni Christine. At hindi pa doon nagtapos ang lahat. Dahil nang muling kumaway si Jerry, ay muli silang sumilip. Kung kaya, nainganyo na rin ako muli. At talagang namangha ako sa aking nakita. Dahil lang kumakaway pa lang sila, ay nakita ko ang isang asong nasa may bubungan. Ngunit nang silipin ko na iyon doon sa mata, ay hindi na aso ang nakita ko, kundi isang babae. At hindi ako maaaring magkamali. Sa hubog pa lang ng katawan at hugis ng kanyang muka, ay alam kong si Christine iyon. At mabilis iyong lumundag mula doon sa bubungan at nagmamadaling tumakbong papalayo. Nang sa tingin ko ay sapat na ang aking nakita, ay niyaya ko na silang umuwi. Sumang-ayon naman silang lahat sa akin at nagkaisa na kaming umalis. Nang sunod na araw ay kinausap ako ng tiyuhin ko at ng kanyang asawa. At muli nila akong pinaalalahanan tungkol sa pag-uwi ko ng gabi. Sinabi ko naman sa kanila na hindi na muling mauulit iyon. Lalo na nga matapos kong makita mismo ng sarili kong mga mata at mapatunayan ang katotohanan tungkol sa mga aswang. Noon po kasi, nung ang edad ko po ay mga 11 anyos pa lamang, ay mayroon kaming naging kapitbahay. Nang bali-balita noon ay mga galing sila ng Visayas. At kilala yung probinsya nila pagdating sa mga aswang. Pero dahil sa hindi pa naman kami nakakita ng kung ano ba talaga ang sinasabing aswang, ay hindi kami naniniwala noon. Ang alam ko pa nga, ito ay gawa lamang ng malikhaing kaisipan, kung kaya nagkaroon ng buhay sa mga palabas sa telebisyon at maging sa mga pelikula.
Nung una ay maayos at wala namang naging problema sa pamilya namin at nung bago naming kapitbahay. Pero habang tumatagal ay unti-unti nang lumalabas yung magaspang nilang pag-uugali. Ang isa sa mga hindi nila magandang ugali ay yung wala silang pakialam sa ibang tao. Tulad na lamang nung minsan naglalaro kami nung nakababata kong kapatid doon sa aming bakuran. Nakita kong winawalis nila yung kanilang mga kalat papunta sa amin, na para bang ayos lang na maging marumi ang sapanig namin basta malinis ang sa kanila. Bagay na kahit sa mura kong pag-iisip ay hindi ko talaga iyon nagustuhan. Pero hindi na lang ako umimik noong mismong oras na iyon, dahil hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa nanay nila yung mali nitong ginagawa, pagkat mas matanda ito sa akin. Pinalaki kasi kami ng aming mga magulang na magalang at talagang punong-puno ng respeto para sa ibang tao. Ang isa pang napansin kong hindi maganda sa kanila ay yung pagiging mayabang na mga nag-aastang mayaman, gayong hindi naman nalalayo ang buhay nila sa aming mga datihan ng naninirahan doon. Sa lupang kinalalagyan ng bahay namin ay tanging sila lang yung aming kalapit. Yung iba ay ilang metro na ang layo mula sa amin. Kung kaya saksi kami sa mga masama nilang pag-uugali. At isa na nga dito yung kanilang kahambugan na nakakatawa pa nga pagka minsan. Dahil pag masarap ang ulam nila ay talagang maririnig mong sila ay nagkakaingay at sinasadya nilang lakasan yung kanilang mga pag-uusap para mabanggit at masabi nila kung ano yung masarap nilang ulam. Pero kapag ang ulam nila ay hindi masarap, ay wala kang maririnig na kahit anong ingay. Napakiwari pa nga namin ay parang nagbubulungan lang sila. Ang tatay kasi nila ay nagtatrabaho noong mga panahong iyon sa Saudi. Usong-uso yan noong mga dekada 80. Kaya sumikat yung mga pormahan na nakamaong na jacket at naninilaw sa mga alahas na ginto. Nausid din noon yung bansag na Saudi boy. At dahil sa nasa Saudi nga ang kanilang padre de pamilya, kung kaya ganun na lamang sila kung makapagyabang. Sa panig naman talaga namin ay hinahayaan lang namin sila. Hindi naman kami apektado sa tuwing sila ay nagyayabang. Amin pa nga silang sinasakyan na lang. Pero lubhanang nabahala yung mga magulang namin nang kanilang mapansin na tila hindi lang may masamang ugali ang mga ito, kundi meron din silang maitim na lihim. Ang unang nakapansin nito ay yung mismong tatay namin, dahil unti-unti nang nauubos yung aming mga alagang manok. Nag-umpisang mawala yung mga sisiw namin, hanggang sa pati yung mga malalaki ay unti-unti na ring nauubos. Noong una, ang buong akala naming magkakapatid na ang tinutukoy ng tatay namin na may maitim silang lihim ay yung kanilang pagiging magnanakaw. Pero mas matindi pa pala doon yung ibig nitong ipakahulugan na ang mga ito pala ay hindi mga pangkaraniwang tao, na sila pala ay may mga lahing aswang. Ang tatay namin ay ang pinakaunang nagigising sa aming lahat. Isang umaga, matapos niyang makapagkape, ay una na niyang pinuntahan
yung mga alaga naming manok. Ginawa na niya kasi ng kulungan ang mga ito. Nang mapansin niyang unti-unti na silang nauubos. Dati-rati kasi ay hinahayaan lang naming nagpapagala-gala ang mga ito. Nang nasa likurang bahagi na siya nung aming bahay, kung saan naroon yung mga kulungan ng manok, ay napansin niyang nakabukas na ang isang kulungan at wala na yung laman. Napansin din niya yung mga bakas ng paa na nagmula sa katabi namin papunta sa loob ng aming bakuran. At nang kanya pang sundan ang mga bakas, ay dinala siya nito sa masukal na bahagi doon sa aming lugar. At doon niya nakita yung mga alaga naming manok na pinagluray-luray at wasak ang mga katawan. Nagkalat yung mga balahibo at nagtilamsikan din yung mga dugo. At doon na tuluyang nabisto ng tatay namin ang tungkol sa kanilang itinatago. Kaya mula noon, mahigpit ang bilin ng tatay namin na huwag makipag-usap at hanggat maaari ay iwasang talaga yung aming kapitbahay. Ngunit dahil sa naging tahimik ang aming pamilya, kahit pa nga halos ubusin na nila yung aming mga alaga, ay tila lalo namang naging mapagsamantala ang mga ito at naging mapang-abuso. Mabait lang po kasi talaga ang mga magulang namin, Sir Bibi. Kaya hanggat maaari ay sila na mismo ang umiiwas. Ayaw nila ng gulo at ayaw din nilang makipag-away. May pagkakataon pa nga noon na narinig ko ang aming mga magulang na nagbabalak na silang lumipat kami ng tirahan. Ngunit dahil sa wala namang malipatan na magandang pwesto noong mga panahong iyon, kung kaya nanatili kami doon sa aming tirahan. Yun nga lang, ay naging masyado ngang mapagsamantala ang aming kapitbahay na talagang kinakaya-kaya na lang nila kami. Minsan, nagkaroon sa amin ng handaan. At dahil sa iniiwasan na nga namin sila, ay hindi namin niyaya ang mga ito sa bahay at amin na lang silang binigyan nung aming mga handa. Kaya ang naroon lang sa amin ay yung mga kamag-anak at kaibigan ng aming pamilya. Pero kahit binigyan na namin sila, ay kanila pa ring minasama yung hindi namin pagkumbida sa kanila. Kaya nang sumunod na araw, ay mayroon silang ginawa. Pero dahil sa wala kaming alam ng aking mga kapatid sa kung ano ang kayang gawin ng isang pamilyang may laing aswang, ay aming tinanggap ang ibinigay nilang ulam. Lalo pa nga at mukhang masarap iyon. At ang buong akala ko kasi ay gusto lang nilang gumanti ng kabutihang loob dahil sa binigyan namin sila ng aming mga handa nung nagdaang araw. Pero kapaligtaran pala ang nais nila. Hindi pala iyon pagpapakita ng kabutihan, na yung ulam pala nila na iyon ay punong-puno ng mga masasama at negatibong bagay. At nang akin ang ipasok sa bahay yung nasabing ulam, ay agad naman akong tinanong ng tatay namin nang kanya iyong makita nang akin ang ilalapag iyon sa may mesa. Tinanong niya ako kung saan iyong galing, kaya sinabi kong ibinigay iyon nung aming kapitbahay. Nang marinig iyon ni tatay, ay mabilis niya iyong kinuha mula sa aking mga kamay at dumungaw siya sa may bintana at kanya iyong itinapon. Nagtaka naman ako sa ginawang iyon ni tatay, kung kaya nagtanong ako sa kanya kung bakit. At doon ko na nalaman yung kanilang maitim na lihim.
nang ipagtapat sa amin ni tatay yung kanyang mga natuklasan at naoobserbahan. At lalong napatunayan na tama ang lahat ng mga sinabi sa amin ni tatay. Pagkat ng sumunod na araw, ay bigla na lang kaming nagulat sa inasal ng aming alagang aso. Sa di maipaliwanag na dahilan, ay bigla na lamang itong naging agresibo at nanunugod ng tao. Kahit kami ay tila hindi na niya nakikilala. At nakikita naming matindi pa itong naglalaway na napakabangis nito at nakakatakot talaga ang kanyang itsura. Yung kanyang mga mata ay pulang-pula na para bang may namuong dugo doon. Sinabi sa amin ng nakababata kong kapatid na kanya pala itong nakitang kinain yung itinapon ng pagkain ni tatay sa may bintana. At biglang napabulalas ang tatay namin ng mga katagang sinasabi ko na nga ba na tama nga talaga ang hinala niya na yung ulam na ibinigay sa amin ay hindi pagpapakita ng kanilang kabutihan at pakikisama, kundi gusto talaga nila kaming hawaan at mapahamak. Wala nang nagawa pa ang tatay namin kundi patayin yung alaga naming aso dahil sa tuluyan na itong naulol. Kinagabihan, napansin kong hindi mapakali si tatay at panay ang timpla nito ng kape. Tinanong ko siya kung bakit parang wala siyang balak na matulog. Umiling lang ito sa akin at kanya na akong sinabihan na matulog na at magpahinga. Pero dahil malakas talaga ang aking kutob na mayroon siyang inaalala, kung kaya kahit nakahiga ay nakatuon ang atensyon ko sa kanya. Kita ko siya mula sa aking kinalalagyan. Nung mga sandaling iyon ay tulog na ang aking mga kapatid at hanging kami na lang ni tatay ang gising. Nakaupo nun si tatay sa may bangko na nasa may gilid ng mesa. At habang umiinom siya ng kape ay napapansin kong nakikiramdam itong mabuti. Na paminsan-minsan pa nga ay sumisilip pa ito sa isang butas na nasa may dingding. At nakita kong inilapag niya yung kanyang itak sa ibabaw ng mesa. Kung kaya, doon na talaga ako kinutuban ang hindi maganda. Noon ko lang kasi nakita ang tatay namin na napalisa ng ganon. Kaya alam ko talagang mayroong problema. Kaya pinanatili kong gising ang aking sarili. Gusto kong tulungan si tatay sa kahit anong paraan. Napakiramdam ko parang alam ni tatay na mayroon talagang mangyayaring hindi maganda. Siguro dahil na rin sa mga sunod-sunod na nangyari. Kung kaya nagkaroon siya ng isipan na ganon. Maya-maya ay bigla na lang akong nakarinig ng mga yabag sa gilid ng aming bahay. Rinig na rinig ko iyon na para bang tumatakbo ng mabilis paikot. Kaya naagaw ang aking atensyon doon na napatingin talaga ako at pagkatapos ay nakiramdam din ako na mabuti. Di nagtagal ay bigla naman akong napatingala dahil narinig kong parang lumundo yung aming bubungan at nakita kong parang mayroon talagang naroon at lumalakad ng marahan. Biglang tumayo si tatay at may kinuha ito doon sa may bandang kusina. Pagbalik niya ay hawak-hawak na nito yung bagakay at bigla na lang niyang tinusok yung aming bubungan at kitang-kita ko na nang kanya iyong hugutin ay may bahid na iyon ng dugo. Indikasyon na mayroon siyang tinamaan. Muling inulit ni tatay yung pagtusok pero
wala nang naroon. At nakarinig na lamang kami ng mga pag-angil na malinaw mong mailalarawan sa iyong isipan na tila ba mababangis na hayop ang mga nasa labas. Nakita ako ni tatay at doon niya na lamang gising pa pala ako. Sinenyasan niya ako at pinalapit. Pinahawak niya sa akin yung bagakay at kanya nang hinugot ang itak. Dahan-dahang binuksan ni tatay yung pinto. Sumilip siya muna sa magkabilang gilid. At nang masigurong walang naroon, ay saka siya nagtuloy. Nakasunod ako sa kanyang likuran at mahigpit kong hinahawakan yung pinatulis ng bagakay. At bigla kaming natigilan ni tatay nang makita naming patawid na ng bakod yung 3 aswang papunta sa kabilang bahay. At isa-isang pumasok ang mga iyon sa bintana. Dahil sa aming nasaksiyan, ay lalo naming napatunayan ni tatay na aswang nga talaga yung aming katabi. Kaya kinabukasan noon, maaga pa, ay umalis na si tatay at humingi ng tulong sa isang manggagamot. Kalaunan, kusa na ring umalis yung buo nilang mag-anak at lumipat sila ng ibang tirahan. Dahil na rin sa mga itinuro ng manggagamot kay tatay. Nagpasya na silang lumipat dahil unti-unti nang nabubunyag yung kanilang lihim doon sa aming baryo. Nang mawala na yung mag-anak na iyon sa aming tabi, ay muling pumayapa yung aming lugar at nakapamuhay muli kami ng maayos. Bata pa lamang ako, ay marami na po akong kababalagang naranasan. Ang tinutukoy ko pong mga karanasan ay tungkol sa mga maligno, pati na rin sa mga masasamang espiritu, tulad ng babaeng nakasuot ng blusang itim. At ang pinakauli ay ang karanasan ko ukol sa aswang. Sa amin pong bakuran ay may malaking puno ng mangga sa gawing harapan. Sa gawing likuran naman ay may malaking puno ng akasya. Nagsimula po akong makaranas ng mga kababalagan noong 7 taong gulang ako. Galing po kami noon mula sa pamilihang bayan. Nauuna ako sa aking mga magulang sa paglakad. Mula po kasi sa kalsada ay may lalakarin pa papunta sa amin. Pagpasok ko sa aming bakuran ay bigla na lamang may sumilip sa likod ng puno ng mangga na isang maitim na nilalang. Mahaba ang buhok nito na magulo, kung kaya napasigaw ako ng malakas at nagtatakbong pabalik sa mga magulang ko. Habang tumatakbong pabalik ay umiiyak na ako dahil na rin sa tindi po ng takot na naramdaman ko. Sa kasamaang palad ay nadapa po ako at tumama ang uso ko sa bato at ito po ay tumugo. Mabilis pa rin akong bumangon dahil na rin sa takot na baka sumunod ito at ako ay abutan. Nang makasalubong ko na ang aking mga magulang ay nataranta sila dahil sa marami ng dugo ang nagkalat sa bibig ko. Ganon din sa aking damit sa may gawing dibdib. Hindi ko po makakalimutan ang tagpong iyon dahil sa nabungi po ako. Pinunasan nilang bibig ko at braso na nagkaroon ng galos, bunga ng pagkakadapa ko. Nang mag-usisa ang aking mga magulang ay kinuwento ko ang tungkol sa aking nakita. Naniwala naman sila agad sa akin dahil na rin sa nakita nilang reaksyon ko. Putlang-putla tihon ako ng mga oras na iyon. Paglalarawan ng nanay ko
ay talaga naman pong nanginginig ako sa takot. Pagbalik sa bahay ay halos ayaw kong lumapit sa puno. Nang kami ay dumaan doon, umikit ako at tinakpan ko pa ng aking kamay ang aking pong mga mata. Narinig ko ang aking tatay na sinabing wala naman. Kaya pwede mo nang alisin ang kamay mo sa iyong mga mata. Pagmulat ko ay wala na nga roon ang nilalang. Pumasok na kami sa bahay at ako ay kanilang ginamot. Hindi mawala sa isip ko ang larawan ng nilalang na iyon na akin pong nakita. Paulit-ulit na bumabalik sa alaala ko ang mukha nito at ang nanilisik niyang mga mata. Nang kakain na kami ng tanghalian at magkakarap na sa mesa, nung araw din pong iyon, ay bigla naman po akong nakaamoy ng mabango. Para iyong bagong lutong ulam. Nagtaka po talaga ako dahil sa iba naman po ang nakahain na niluto ng nanay ko na nasa aming lamesa. Magtatanong pa sana ako sa kanila ngunit naunahan na ako ng tatay ko at sinabing kain na. Pagkatapos naming kumain ay naupo ako sa bangko doon sa aming pinakasala at parang pagod na pagod ako na hindi ko na namalayang nakatulog na ako doon. Dahil ang magkamalay ako ay nasa kwarto na at naririnig ko ang boses ng aking tatay na para bang may kinakausap ito sa labas. Kung kaya bumangon po ako at napasilip upang alamin kung sino nga ba ang kanyang kausap. Agad kong napansin na hapon na pala nang mapatingin ako sa bintana. Pagdungaw ko ay laking gulat ko nang aking malaman kung sino ang kaharap niya na kinakausap. Iyon ay ang nilalang na nakita ko. Pero hindi na ako nakaramdam ng matinding takot. Hindi katulad nung una ko itong makita. Dahil na rin siguro sa kausap siya ng tatay ko. Napaisip ako, sa takbo kasi ng kanilang usapan ay tila ba matagal na sila magkakilala. Na paminsan-minsan ay nagkakatawanan pa nga sila. Kinagabihan na naghahaponan na kami ay narinig ko ang pagkakalansingan naman ng mga kutsara at tinidor. Ganon din ang mga platong yari sa lata. At naririnig ko ang tatay na nagsabing kumain na raw ako. At ibinaling ko ng aking atensyon sa pagkain na sa aming hapag. Habang kumakain ay may gumugulo sa isip ko. Nasulyapan ko ang tatay at nanay ko na paminsan-minsan ay tumitingin sa akin. Ngunit tahimik lamang sila na para bang pinagmamasdan nila ako. Kaya hindi na ako nakatiis. Tinanong ko na sa tatay ko ang tungkol sa nilalang at bakit niya ito kausap. Sinabi ng tatay kong matagal na raw niya itong kaibigan. Binata pa lamang siya. Kinausap niya ang kanyang kaibigan upang ipaalam ang nangyari sa akin. At panay nga umano ang paghingi nito ng dispensa at sinabing hindi niya iyon sinasadya. Hindi daw kasi niya inaasahang ganun katindi ang aking magiging reaksyon. Nagpatuloy po ang pagpapakita sa akin ng kaibigan ng tatay ko na noong huli po ay nasanay na rin ako. Maliban po sa kaibigan ng aking tatay, ay madalas pa akong makakita ng iba pang mga nilalang sa paligid ng aming bahay. Ang isa pang hindi ko makakalimutan na tumatak talaga sa aking isipan ay nang makakita ako ng isang babaeng nakasuot ng blusang itim. Galing ako noon sa aming paaralan. Ang edad ko po noong mga panahon na ito
ay magsasampung taong gulang. Inutusan ako ng nanay ko na kumuha ng talbos ng kamote nang bigla akong natigilan. Hindi na ako nakagalaw pa sa aking kinatatayuan. Pakiramdam ko ay nanigas ang bukong katawan. Wala ring lumalabas na anumang kataga sa bibig ko, na kahit ng mga oras na iyon ay akin ang tinatawag ang nanay ko. Nakita ko nga po kasi ang babae na nakasuot ng kulay itim na damit. At parang bumalik ako sa panahon ng mga Kastila. At may mga 5 tipa lamang ang layo niya mula sa malaking puno ng akasya na nasa likuran ng aming bahay. At siya po ay nakatitig sa akin. Hindi naman matalim ang pagkakatitig niyang iyon. Hindi ko nga siya nakapakasan ng galing kahit na kaunti sa mukha nito. Pero natakot talaga ako at sobra po akong kinabahan dahil sa duguan nito na ang mukha niya ay may bahaging natuklap ang balat at may kalaparan iyon at tila may gilid pa ito sa kanyang leeg na mapapansin mo talaga ang malaking hiwa mula roon. Nanatili lang ako sa aking kinatatayuan na hindi umiimi. Nang binawi na niya ang pagkakatitig sa akin, ay naglakad na ito papunta sa puno. Ngunit bago ito tuloy ang maglaho, na tila ba sa pagkakatitig ko ay pumasok siya doon, ay muli niya akong tinitigan na dahil doon ay napapikit na talaga ako. Ngunit agad din akong tumilat dahil naisip kong baka lumapit ito sa akin at pagmulat ko ay wala na siya roon. Habol-habol ko ang aking hininga matapos iyon dahil ang bigat ng pakiramdam ko noong mga sandaling nakatitig siya sa akin. Mabigat sa dibdib na para bang hindi ako makahinga. Nang makapasok ako sa bahay ay tinanong ako ng nanay ko kung ano daw ang nangyari sa akin at bakit ang tagal ko at putlang-putla di umano ang aking mukha. Tinanong pa niya ako kung ano na naman ba raw ang nakita ko. Sinabi ko sa kanyang nakakita ako ng isang babaeng tuguan na nakasuot ng blusang itim. Sinabihan niya akong sa susunod ay umusal muna daw ako ng maikling panalangin kung magtutungo doon sa likod ng aming bahay. Nung ako naman po ay high school na, ay may naging karanasan din po ako na muntik ko nang ikinamatay. Dumalo po kasi noon yung mga magulang ko sa isang kasalan at hindi po ako nakasama dahil sa walang maiiwan sa aming bahay. Pusong-puso pa naman ng mga panahon na yon ang nakawan. At ako rin po ang mag-aasikaso sa mga alaga naming hayop. Meron na po kasi kaming alagang baka noon at kalabaw din na pinapaalagaan naman sa amin. Ang mga patakip silim na. Matapos kong mailipat yung mga alaga naming hayop sa dapat nilang kalagyan, ay agad na akong umuwi para naman magsaing. Habang nagpapadingas ako ng apoy, ay may narinig akong boses na tumatawag sa labas ng aming bahay. Nang sumilip ako sa may pinto upang tingnan kung sino iyon, ay bigla akong kinabahan nang wala akong nakitang naroon. Kaya agad kong isinara yung pinto at nagmamadaling bumalik doon sa may kusina. Pero bigla na lang lumundo yung isang bahagi ng aming bubong na tila ba may isang mabigat na bagay na biglang bumagsak doon. Ngunit nakakakilabot ang sunod na nangyari. Dahil ang sunod kong narinig ay isang malakas na tinig naman na tila ba isang mabangis na hayop at para iyong galit na galit. At hindi pa doon natapos
ang nakakatakot na karanasan kong iyon. Dahil matapos kong mapatingin sa itaas, dahil nga sa narinig ko mula roon, ay bigla akong napasulyap naman sa aming silong. Na magkaingay na bigla ang ilan naming mga alagang manok. At kitang-kita ko ang isang malaking aso na nakalabas pa ang mga pangil nito at napaka-agresibo. Nagpipilit pa iyong makapasok mula doon sa aming silong papunta sa kinaroroonan ko. Kaya napausal talaga akong bigla ng isang maikling panalangin dahil na rin sa tindi ng takot na naramdaman ko noon. At laking gulat ko nang tila ba agad na dininig ang aking panalangin. Nakita kong parang hinawakan yung aso at pagkatapos ay inihampas sa isang haligi ng bahay namin doon sa may silong. Maging nasa may bubong namin ay bigla na lang napalitan yung bangis ng para bang nasaktan at nagmamadali yung tumalon mula doon. Nangyari po ito taong 1998 nang sa kauna-unahang pagkakataon ay nakapagpakasyon po ako sa probinsya ng nanay ko sa parteng Visayas. Hindi ko na lang po babanggitin yung mismong pangalan ng probinsya dahil ayoko na manghusgahan lahat ng taga roon. Ang edad ko po noong mga panahong ito ay 17 anyos pa lamang. Bali huminto po ako sa pag-aaral noong mga panahong ito at naengganyo po akong sumama sa mga pinsan na tiyuhin ko na kapatid ni nanay sa pagtatrabaho bilang isang construction worker. Ito po ang una ko ring karanasan sa pagtatrabaho. Halos 2 buwan din kaming nagtrabaho noon sa Antipolo. Isang malaking subdivision ang ginagawa namin noon. At habang papalapit ang buwan ng Disyembre, ay napag-uusapan namin ang ukol sa pagbabakasyon sa kanila. At ganun nga ang aming ginawa. 24 ng Disyembre nang kami ay umalis. At dahil sa 10 oras mahigit ang tagal ng aming biyahe sa dagat, kung kaya bisperas ng Pasko ay nasa dagat pa kami. Hanggang sa abutan na nga kami doon ng Pasko. Pagdating namin ng pier ay naramdaman ko kaagad yung kakaibang saya. Pagkat araw na nga ng Pasko nang kami ay dumating doon. Bukod pa sa katotohanang iyon ang unang pagkakataon na nakarating ako sa isang malayong lugar. Pero hindi ko akalain na yung saya na nararamdaman ko ng mga oras na iyon ay may kaakibat palang kakaibang karanasan. Isang karanasan na hindi ko talaga makakalimutan. Na kahit na hanggang ngayon ay aking pa rin naaalaala. Bali 3 gabi ko na noon doon sa probinsya. At doon ako nakituloy sa bahay ng kapatid ni nanay na kasama ko sa trabaho. Kanila ang Ulosting. Mababait naman ang mga anak niya, pati na rin ang kanyang asawa. Nagkayayaan kami noong mag-inuman at usong-uso pa rin sa kanila ang tuba. Unang beses kong makatikim ng tuba ay nasarapan talaga ako. Yun nga lang, totoo pala yung paalala nila sa akin na nakakasira ng tiyan ng tuba sa unang pagkakataon na makakainom ka nito. At iyon na nga ang nangyari sa akin. Nasira ang tiyan ko. At nakailang beses akong nagpalapas-lapas ng kanilang bahay. Wala pa naman silang maayos na palikuran. Kahit saan ay pwede kang dumumi. Huwag lang sa daanan at malapit sa bahay.
Nang unang beses akong lumabas, ay medyo kinabahan talaga ako. Pagkat madilim. Liblib na lugar kasi yung tinitirahan nila at wala pang kuryente. Ang layo nga ng nilakad namin bago narating ang sa kanila. Wala din namang bumabiyahe dahil sa bundok ang daanan. At iyon na nga, gusto ko sanang magpasama sa isa sa mga anak ni Angkol nung unang beses akong lumabas para dumumi. Pero nahiya naman ako. Kaya nang mairaos ko yung dapat kong gawin, ay talagang para akong nabunutan ng tinig. Pero makalipas lang ang ilang tagay, ay muli na naman akong tinawag ng kalikasan. Idagdag pa na medyo may tama na rin ako. Sa ikalawang pagkakataon, ay medyo komportable na akong mag-isa na magpunta doon sa halamanan malayo sa bahay. Pero nang naibaba ko na yung aking short, ay bigla akong nakarinig ng mahinang huni ng itik. Kung kaya nagtaka ako dahil wala naman akong nakitang may alaga sila Angkol na itik. Pero nung mga oras na iyon ay hindi pa naman ako kinabahan o kinilabutan man lang. Nagtaka lang talaga ako. At dahil nga sa medyo may tama na ako, ay binaliwala ko lang yon. Pagkatapos ko ay bumalik na akong muli doon sa bahay. At ipinagpatuloy namin ni Angkol Usting yung pagtagay ng tuba. Yun nga lang, di pa umiinit yung puwet ko sa upuan, ay kumulo na naman yung tiyan ko. Kung kaya nagpaalam akong muli at nagmamadaling lumabas. Natatawa na nga noon sa akin si Angkol Usting. Paglabas ko ay humanap ako ng bagong mapupwestuhan. Pagkaupo ko matapos na makapaghubad ng aking pang-ibaba, ay talagang bigla akong nagulat at nawala ang tama ko. Nang bigla na lang bumulaga mula sa damuhan ang isang tao na mayroong tirik na buhok. Nakatuwad dito na parang aso at mayroon siyang mga pangil. Napatayo talaga akong bigla at napatakbo. Lumabas naman sila Angkol at sinalubong ako. Panay ang tanong nila sa akin kung ano daw ang nangyari. Di ko naman sila masagot kaagad ng diretso dahil sa hinihingal ako. Nang masabi ko sa kanila kung bakit ako napasigaw ng malakas, ay agad nilang pinuntahan kung saan ko iyon nakita. Ngunit hindi na nila iyon inabutan. At nalaman ko, base na rin sa kwento nila, na mayroon palang aswang doon sa kanilang lugar. Doon ko palang rin nalaman na totoo pala talaga ang mga aswang.